Sometimes you gotta let him go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. Oh, I know the sky's got you feeling all alone. Oh, I know it's hard, but you gotta let him go. Oh, say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let him go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah. All these feelings kept, I wanna be over it, but something deep inside makes me feel alone again. They were in my life, never got that closure yet. Push the pain aside, it's heavy when I'm sober, yeah. Turn my thoughts off, I'm over it. 2 shots too deep, I'm alone again. This ain't healthy, tears never help me, and that's why sometimes you gotta let them go. Oh, I know it's hard, but you're better on your own. I know the sky's got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let him go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah, I know it's hard. Yeah, they were in your heart. Yeah. I'll be alright, but for right now I just need time and a little space. Need to get away to a better place. So yun nga, para sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle ngayong 2024, ito ay nagkakahalaga ng 72,000, sakto yun. At yung kanyang down payment na 15,000, so sa tingin nyo, sulit nga ba yung ganitong motorcycle? Papakita ko na lang din sa inyo yung kanilang months and yung kanilang rebate para at least meron kayo idea dun sa mga kukuha ng mga installment na ganitong motorcycle. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 85,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available nyo po yan sa installment, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2025? Comment nyo naman yan. At para sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle ito? Ayos na ayos yan, diba? Let's go! Okay, 5'2" ang aking height. Ito nga pala yung microbike MX250. You know, kung naghahanap ka ng mga pang trail, pwede ang isang to. Pero sa kagaya ko na 5'2" ang height, hindi ko talaga siya abot. Okay, so meron tong 150cc. Yun kasi yung pinakamabenta ngayon nila, 150cc na ganito. Kasi sa panahon ngayon, ang daming mahihilig mag-trail, di ba? So yun nga, ngayong 2025, available pa rin po itong Rusi KRY 200. At meron silang isang unit dito kasi medyo parang ang tagal ko na rin hindi nakakita ng ganitong unit, na lalo na itong KRY 200. Lalo na naglabasan yung katulad ng kay Rakal na 250cc, tapos carb type din, murang-mura lang din. Pero para sa kanyang walk around, ikutan na natin and tingnan nyo naman. Last time kasi, hindi ko sure kung kulay blue nga ba yung na-i-vlog ko dati. Parang ang tagal na nito nung huli kong vlog. Tapos, meron kasi silang dalawang kulay. Ito yung red lining. Kasi mapapansin natin dito, may kulay red siya. Red lining, ayan, red din dito. And then, ayan, yung kulay, same lang din naman. Pero ito kasi may kulay blue siya. Ayan, may kulay blue. Kaya dun siya nagkakaiba. Pero yung kulay din dito, kulay gray, combination ng gray and blue, yun naman, red lining and kulay gray. Kaya hindi ko din sure kung alin nga ba yung na-vlog ko dito. Para at least share ko na lang din sa inyo, diba? Meron silang dalawang unit dito ng MX250. Sa lahat ng mga nagtatanong, meron available ngayon dito sa may microbike San Rafael. Or puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na microbike dyan sa lugar nyo. Meron pa tong 150cc na ganito din yung design. Medyo maliit lang yun. Yun talaga, abot na abot ko yun. Pero ito, not sure. So, ayun na nga. Para sa kanyang headlight is naka bulb type pa rin naman tayo rito. Yung signal light niya na flexible naman.
And LED na yan. Tapos may forma din siya dito na bulky siyang tingnan eh. May microbrake dito. And then parang meron siyang windshield dito na maliit. 'Di ba? So mahaba yung ating front fender. Maganda yung style niya. May lining din pala rito na kulay blue. And then MX250. Napaka-flexible din yan. Ano? Diba? Kita nyo yan. Meron din siya extension. Medyo maiksi lang din. Naka-inverted forks tayo rito na silver yung kanyang kulay. Kagandahan. Meron tayo ritong cover para sa mga talsik ng putik. Hindi basta-basta agad-agad matatalsikan or magagasgasan yung ating shock dito. So, maganda yung tires. Naka-dual sport na tayo rito. And then, ang kanyang size is 3x21. Dito sa unahan. Naka-wide spoke tayo rito. Naka-single disc brake. Naka-wavy design siya. And then, naka-dual pad caliper tayo rito. And kagandahan dito, napakaganda nung itsura nung ating tires and then yung spoke. Laki, no? So, dito naman, mapapansin natin, meron tayo ritong skid plate. Pero ito naman kasi is plastic, hindi siya metal. So, kagandahan siguro kung ginawa nilang metal. And then, pang-trail natin. Kasi yung mga ganito, baka mabasag agad eh. Pero kung stainless siya or metal siya, goods eh, 'di ba? Pero at least kahit paano meron siyang ganito, 'di ba? Protector 'yan para sa ating makina. So, ito naman yung ating itsura ng makina. Napaka-bulky niyang tingnan. Ang ganda eh, no? Ganda ng chassis, oh. Ganda ng pagkakahinang dito. Naka-matte finish. Yung ating makina, meron siyang monitoring ng kanyang oil. In case na hindi nyo matandaan kung kailan nga ba tayo na huling nagpa-change oil, malalaman nyo dyan kung medyo maitim na or okay pa, di ba? So, ayun na nga, wala namang tayo masyadong update dito, lalo na sa kulay, pero maganda pa rin yung decals niya. Yung pa rin yung nagustuhan natin dito. Okay, meron tayong kulay red. Talagang yung framing na ito, ang ganda eh. Sumasabay sa kanyang decals. Ayan. Sa kanya namang headlight, same pa rin naman. Naka-bulb type pa rin tayo dito. May 200, may Rusi, may Euro 3. Ito yung decals niya. Aggressive talaga yung decals niya. Ayan. Hindi siya yung masakit sa mata. Ang ganda niyang tingnan. Napaka-sporty looking talaga niya. Pero bawasan sana dito yung Rusi logo and then yung Rusi na pangalan. Ayan, katulad nito. May Rusi dito, may Rusi pa dito, may Rusi doon. May Rusi doon, may Rusi din doon sa likod. So medyo bawasan sana dito. So lalo na to, may Rusi na naman dito, 'di ba? So yan, yung fender natin dito mahaba, malapad, flexible. Ayan, naka-inverted forks. Meron tayong cover. Meron tayong disc brake, naka-wide spoke tayo rito. Ang size ng gulong ay 2.75 by 18. Ganyan na yung itsura niya. Ganda na yung itsura niya, oh. Diba? So, dito sa side, yung framing natin dito, yung chassis natin, maganda rin yung itsura, maganda yung pagkakahinang. And then dito nga pala sa side, yung ating susi. Ayan, maliit lang yung susi natin dito. Sobrang cute lang niya. Ayan, so sa tambucho, ito. Kulay gold na rin yan. So, kickstart. Maganda yung finish. Yun, no? Yung ating foot pegs, meron siyang mga sharp design. Meron siyang mga ganyang style, oh. Mga patules. Tapos nape-flip siya. And then, bumabalik. Yung kagandahan kasi neto, pag nabuwal tayo sa trail, hindi masisira yung foot pegs natin. Ganon din yung style dito sa kanyang rear brake pedal. Ayan, oh, napaka-smooth lang din niya. So, carb type yung isang to, tsaka open na open. Hindi tayo mahirapan dito na magkalikot. Then yung design dito sa ating decals, may MMC siya. Then blue lining, yung ating gas tank. Ayan. So, ito, D'Isuzi din naman to. Yan yung datingan niya. So, yung tambucho, ito yung pipe. Yung elbow, meron siyang cover. Protector para at least hindi tayo masyadong mapapaso. And then, kagandahan din pala rito, dito sa side na to, kung magpapalit tayo ng elbow, ano lang din siya, plug and play lang din siya. Pwede nyo palitan. Diba kung in case na meron tayo mabibili sa aftermarket. Yan. Tapos tago naman, yung ating tambucho, yan ang itsura niya. Okay, kaya kung meron tayong angkas, no worries na mapapasok tayo dyan. Huwag lang tayong hahawak dito kasi
Pag aangkas ka, madalas dito tayo mahawak. 'Di ba? Baka mapaso tayo rito. So, pwede kang mag-angkas dahil nga may foot pegs din naman tayo rito. Hindi naman siya ganun kalapad, pero combination ng rubber and metal. Pwede nyo tanggalin in case na ayaw nyo mag-angkas, di ba? Kung ayaw ni Mrs. na meron kayong angkas, pwede nyo siyang baklasin. So, naka-monoshock tayo rito. Nasa pinaka-center naman, laki ng spring na meron to. Meron tayo ritong swing arm. Ang lapad ng swing arm na ito. Dito pala sa ilalim, meron tayong cover para sa talsik ng putek, protector para dun sa ating shock. Ayan. So, naka-disc brake din dito sa likod. Naka-wavy design din siya. Naka-dual pad caliper. And naka-wide spoke din tayo rito. Ang tires dito, ang size niya ay... Asa yung size na ito? Ang size niya ay 4.6 by 18. Yan yung size dito. Tapos napansin natin dito, ang ganda ng decals dito sa ating rim. Ayan, meron siyang kulay red. Okay. So, dito naman sa side, meron tayong chain cover. Napakalaki yung sprocket natin. Meron na rin tayo ritong protector ng ating chain para hindi siya tumalon. 'Di ba? At least kasi yung mga ganito, may tendency na tumalon yung ating chain kapag nasa trail tayo. At least ito, hindi, no worries tayo na tatalon siya. Yan naman yung kagandahan doon. Siyempre, meron tayo rito na bracket or para sa top box sa mga gamit natin. Pwede nating ilagay dito. Meron na tayong bracket. Ayan, ganda oh, solid din, metal. Ganda ng design din. So, saktong-sakto dito sa kanyang fender. Taillight, naka-LED na rin. Signal light niya, flexible, LED rin. Plate light, lagayan ng plate. May reflector tayo rito. Ayan yung itsura niya. So, yung tires nga pala niya, naka dual sport na rin tayo rito. Angas, di ba? Doon nga pala sa ilalim, pwede nga pala kayo ditong maglagay ng gamit. Ayan, o kaya papers. Pwede kayo maglagay dyan, mga tools. Pwede. Yan, maganda siguro yan pag nainitan na nagpo-purple siguro yung itsura yun. Hindi natin sure kung ganun siya. Pero meron siyang cover, metal. Okay, yung tambucho, ang gandun. Tapos ito na yung itsura niya. Okay, so sa makina, meron na rin tayo rito kickstart. Ayan, medyo matigas lang. Tapos yung carb niya, ito yung carb. Okay, U-All yung kanyang pangalan na nakalagay dito. Pero ito yung tsura niya. Ito yung rear brake pedal, smooth lang din. Ang ating foot pegs, yan, napiflip naman siya. Pero may mga patulis na design. Ganyan ang itsura. So, foot pegs naman sa angkas, ganyan ang itsura. Simpleng-simple lang tayo rito. Pwede natin tanggalin yan kung ayaw nyo mag-angkas. So, napakalaki din ng kanyang shock dito. Naka-single shock siya. And meron tayong tire hugger dito or saluhan ng putek. Ayan. So, meron tayong ganyan. Plastic naman yan. Okay. Swing arm, malapad din. Tsaka maganda rin yung design. Single pad caliper. Naka-single disc brake. Naka-wide spoke din tayo rito. Ang size naman dito ay 110 90 by 16. Yan. Chaoyang yung kanyang brand. So, naka-dual sport na rin tayo rito. Same dun sa harap. Naka-dual sport na rin. Parang pang-on and off-road na rin talaga ang upuan niya. Ayan. So, dito naman, meron tayong taillight na LED. Meron tayong signal light na LED rin. Harap at likod, naka-LED yung kanyang signal light. Ayan. Upuan natin mahal, haba. Ayan. Pero hindi ako komportable sa upuan nito kasi medyo bitin yung ating puwet dito. Medyo masakit siya sa puwet. Yan, meron siyang secret na storage dyan. So, sa upuan, malapad, tapos makapal yung foam. Yun yung kagandahan dito. Kasi nga, pag nagte-trail tayo rito, pag mga lubak, kagandahan, makapal siya, hindi siya masakit sa puwet. Yan, hanggang dito sa ating OBR. Ayan, napakalapad oh. Parang mga 2 tao kasya, no? Na may angkas, tapos rider. Depende yun, di ba? Kasi ginagawa din to sa ibang lugar na ginagawa tong habal-habal eh. So, ayun na nga. Ito nga pala ay naka 5 speed na. Ayan, 1 down, 4 up. Ganun yung gear position niya. So, naka single head shifter. Ganda rin ng design dito. Ganda rin ng makina oh. CDI na rin yan. On and up ng kanyang gas tank.
Okay? Tapos meron tayong MMC na naka-emboss. Matte finish yung kanyang paint job para dito sa kanyang makina. Ayan. So, sa kanyang handlebar is naka-upright position din tayo rito. Tsaka ang taas talaga nito. So, naka-digital na rin yung ating panel gauge. Simpleng-simple lang yung ating ignition. Ayan yung ignition natin dito. Ito yung susi. Napakaliit lang ng itsura. Kit-kit lang niya, 'di ba? Ayan, panel gauge niya, mapapansin natin dito. Kanyang signal light, neutral. Tapos dito, temperature, engine check pag naka high beam, and then temperature dito sa gilid, signal light. Yan, left and right, neutral. Tapos maliit lang yung kanyang digital, okay? Ayan, siguro yung speedometer diyan. And then napansin natin meron tayo ritong foam. Ayan, meron na tayong ganito. So, ito, pwede nyo labhan or pwede nyo tanggalin din to. Switches niya, dito sa side, is ito yung electric start. Ayan, throttle niya, or yung cable ng throttle. Naka-quick throttle kasi tayo rito. Tapos, napakaganda ng itsura ng ating grip. Tapos, makapit din. Ganda, oh. Diba? Ganda ng itsura niya. Tapos, yung kanyang lever. Ayan, ganyan na itsura naman ng ating lever. So, manipis lang siya, di naman siya ganun kalapad. Pero at least, 'di ba? Smooth lang, oh. Napaka-smooth lang. Sa kabila, yung ating clutch, napaka-smooth lang din. High and low and off. Ayan. Okay, tama, high and low nga to. High and low to. Ito kill switch, naguguluhan na ako, no. Ito yung high and low, kill switch, signal light, and then busina. Boss. Yan. So meron din pala tayo ritong rubber para protector sa ating cable. Yan. So sakyan natin para doon sa mga nagtatanong kung abot ko ba ang ganitong motorcycle. Tingnan nga natin, alamin natin kung abot ko kahit naka boots pa tayo. Let's go. Yan, real talk lang naman, diba? So, yung foam naman niya, hindi siya ganun kalambot. Ano lang, nasa gitna lang siya ng malambot at matigas. Ayan. So, dito naman, 43T yung kanyang sprocket size. May ano na rin tayo dito, chain cover. May roller na rin tayo doon sa kanyang chain para hindi tumalon yung ating kadena. Ayan. So, ito naman ay 5-speed. Ito ay 1 down, 4 up. Ganyan ang itsura niya. Okay, ito yung ating shifter, naka-single head naman yan. And sa ating panel gauge, naka-digital din tayo rito. Ayan, yung ating mga switches, simpleng-simple lang. Ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Meron tayong kill switch. Ayan, on and off. Okay, so ito electric starter to. Kita nyo ba? Ito electric starter. Yung throttle niya, makapit. Ayan, yung kanyang grip. Okay. Yung kanyang lever, malapad. Okay, smooth naman. Tapos dito naman sa side, yung clutch natin. Okay, smooth lang din. Park light, headlight. High and low. Signal light. Busina. Ayan. Yung gas tank natin, malaki yung gas tank niya. Tapos ito yung ating tank. So, yan. Yan yung itsura natin para sa ating KRY 200. So, kung gusto nyo bumili, puntahan nyo na lang dito sa Rusi Malolos or any branch ng Rusi nationwide. Okay? So, tingin mo, sulit nga ba? Ay, siya. I know the sky's got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let them go. Say it with me, everything is okay. Yeah, hey, yeah, hey, yeah, yeah. But you gotta let them go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Yeah, all these feelings.